Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope for November 17 to 23 para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Pisces. Kung bago ka sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung Sun, Moon, Rising mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video natin, may link doon para pwede mo mapanood. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto mo suporta ng channel para lumago po ito, for monthly support, pwede mo i-click yung join button. For one-time support po, you can use the thanks button. Pisces, kamusta ka? So, what we have here, una, is yung number 40, co-create. Dude, walang problema minsan mag-solo. Alam mo yung mga tipong lalabas ka mag-isa, manood ka na sine mag-isa, kakain ka sa labas mag-isa, or mamamasyal ka mag-isa. Actually, mga solo travel, uso na siya. Walang masama. Actually, tama nga yung ginagawa mo. Minsan nagsosolo kay, ang labas mo kasi pag umaalis kayo, minsan magkakaibigan or may mga kasama ka. Alam mo yung parang kung hindi ikaw yung parang nanay ng grupo na inaasikaso mo silang lahat, ikaw yung inaasikaso. Extreme ends ka. So, this time, alam mo yung it will also, maganda yung ginagawa mo na parang isip ka ng way na ako muna kaya, hindi ko muna siya sasama, dead man muna sa kanila. Okay yan. Ano yun tawag ito? It's also, mamamaraan din siya para ma-build mo yung confidence mo sa sarili mo. Kasi, hindi ko alam pero na-observe ko, karamihan ng mga kilala ko na may Pisces placement yung iba, parang hirap sila na lumabas mag-isa or kumain mag-isa or mamili mag-isa. Kasi parang, minsan kailangan din ng opinion ng ibang tao. Now, binibigyan ng chance ng universe to do things on your own. Kasi, ito na yung moment na tinuturuan ka ng independence ng universe. Pero, ano nga ba yung crossing mo ngayon? We have here number 19, flexibility. Alam mo, hindi ko mag-gets yung mga tao din sa paligid mo, no? Yung totoo, ano ba tingin nila sa'yo? Taga-ayos ng problema nila? Taga-salo ng mga emotional distress nila? Ang tingin ba nila sa'yo? Yung tipong, Pisces, nag-away kami ni ganito. Or Pisces, nawalan ako ng pera because of this and that. Pisces, malungkot ako kasi umalis si ganyan. Nakaka-flatter kung titignan na gano'n na yung tiwala nila sa'yo. Pero sa bandang huli, sumusobra na rin kasi nakakatakot din, di ba? Na parang, ano ba? Ano ba akala niyo sa akin? Ako ba yung tipong kailangan laging may may ginagawa or yung tinatakbuhan? Kasi I see here na napapagod ka at some point I see na nakikita mo na parang everything na lang inaasa sa'yo in terms of emotions. Oo, andun yung part na sabihin natin na kaya mong maramdaman, kumbaga may sympathy ka sa kanila. Pero minsan nakikita ko na abuso ka na sa part na yun So, ito din yung point na kailangan mo din mag-set ng balance. Kaya siguro medyo pinapagala ka mag-isa. At di mo i-consider yung mga solo yung mga travel joiners, mga ganun. Ako minsan isip ko din yun na parang, para may mga new people ako mamimit, magiging friends, ayan, di ba? Now, your card, yung desire card mo, number 41, si soulmate. Dude, ito again, soulmate, hindi tungkol sa jowa agad Andun kasi na mandami sa inyong gusto mag-detach emotionally sa mga tao sa paligid nyo. Kasi nga, you are feeling na nagagamit na kayo masyado. Now, si card of the soulmate, sinasabi niya, it's time that you build new connections. Kasi yung gusto mo rin naman parang andun yung point na marami sa inyo naghahanap ng expansion. Naghahanap ng mga bagong, kumbaga, kasi ang dami sa inyo tingin sa tao, parang libro, pag yung buhay nila is parang libro na very interesting, na bawat pahina may bagong kwento, may bago kang matututunan, may bago kang marirealize. So, ando na sinasabi ng cards, isa sa mga desire nyo, is to actually connect with a whole bunch of people. Consider mo yon yung mga solo joiners.
malaki yung, maganda rin siya. Pag ginawa ko siya, kukwento ko ano yung experience ko next time. So, it's time that you start expanding your horizon, my dear. Kasi, yung foundation mo, have your is new life. Dude, hindi lahat ng tao maintindihan yung mga gusto mong sabihin. Ang ito nakakaloka pa. Kasi nga, di ba, yung mga taong matagal mo nakakilala, minsan pa nagkukwento ka ng new experience. Kung hindi sila parang hindi interesado, andun yung punto na, kakantsawan ka pa, oy, talaga ba, ganyan-ganyan. Unlike the new people, kumbaga andun yung enthusiasm. Kasi yun yung mga namimiss mo eh, na parang very interested sila sa kwento mo, willing silang makinig sa mga sasabihin mo, which is yun yung hinahanap ng heart mo. Kasi kaya mo yung ibigay eh. Kumbaga, naghahanap ka ng mga tao na kaya na masuklian yung sincerity na binibigay mo sa kanila. And, hindi mo na mahanap yun sa mga current na kasama mo. Kasi andun na masyadong kayong familiar sa isa't isa na to the point na parang wala na lang. Kaya siguro kailangan mo ng expansion. Kailangan mo na, marami na nga amoy ng pasyal-pasyal. Now, in the past kasi, we have here number 42. Chopwood. Okay. So, kaya parang medyo marami sa inyo na parang hindi kampante gawin yon. Yes, may part na natatakot ko na, kasi baka ganito. I mean, nasanay na kasi ako sa ganyan. Or okay na ako sa gantong bagay. Yun nga. Minsan kasi, yun yung minsan kalaban ng progress eh. Ang kalaban ng progress is yung complacency. Yung mga sinasabi ng mga tao na, ay, pinanganak ako ng ganito, okay na ako ng ganito, tatanda na akong ganito. Yun yung, sorry sa term, pero yun yung mga tao kung mapansin mo, hindi na nagkakaroon ng growth yung life nila. Pero yung mga tao na andoon na willing mag-take ng risk, willing sila to try new adventures, yung legal adventure sila yung nag-grow. So, ito na yung challenge sa'yo ng universe. Ito na yung challenge sa'yo na for you to do something na hindi mo usually ginagawa, na matagal na nakikita mo na gusto mong i-challenge sa sarili mo. Hugutin mo na yung lakas ng loob mo. Hugutin mo na rin yung wallet mo. Kasi, at ang promise ng universe, pag ginawa mo, napaka-literal nung card. Happy, happy. And this will be alam mo, ito nakakaloka, na try mo siya once, parang parang yung isang tagline ng isang chicheria. Once you pop, you can't stop na. Andoon na magkakaroon ka ng, may ma-open na part ng sarili mo na, wow, na-enjoy ko yun. Gusto ko ulit. Yung parang pag first time mo, next time ulit. It will be kumbaga, pag na-break mo yung momentum, sunod to. Andun yung punto na ikaw mismo ang maghahanap. It will be, kumbaga, ma-integrate to sa life mo na magiging part mo na siya. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood ng mga future videos natin. But for now, tuloy natin yung readings mo. Na, your physical environment we have here is number 8, community. Naman pala parang feeling mo rin naman, kahit may kasama ka, parang wala din naman sila, parang hindi daw sila, parang you're not existing. Alam mo yung tipong, magkasama kayo sa bahay, pero sobrang familiar na kayo sa bawat isa, parang deadma lang. Parang, kakain na, ganyan. Nakatawa ba si ganito? Wala, okay. Umalis, nagpunta ganito, Parang ganun, nag-crave yung heart mo ng something of an interaction. Hindi, yung interaction tipong, ewan ko, na-try nyo na yung mga naka-attend na kayo ng mga summer camp, na kung saan na parang, may bago ka nakilala, at ang bilis nung bonding nyo, ang bilis ma-develop nung friendship, na parang, sabihin 3 days, in span of 3 days, iba agad yung connection nyo sa bawat isa. Yun yung pinaparating ng universe na gagawin niya. Kasi, problema lang sa, emotion environment mo, yung number 44, thinker. Dude, huwag mo na may overthink
napaka-negative mo naman agad. Kasi baka mamaya may mga ganito, may mga ganyan, maraming lamok dun. Okay, sige, sabihin natin, may mga ganun kang concern. Kung may ganun kang concern, may mga solusyon. Ang daming lamok, di bumili ka ng mga lotion na repellent ng lamok. Ay, masyadong malamig. Blanket, jacket, magmedyas pang natutulog. May kailangan ako na sobrang lamig, nag-gloves eh. Every problem that you have, may solusyon niyang katapat. Huwag ka mag-focus doon sa problem. Kumbaga, instead of being a problem-oriented person, doon tayo sa solution-oriented person. Tayo. Now, your hopes and fears, tinan mo. Dinedenay nyo pa. So, we have here is the number 12, change in the wind. Literal yung meaning ng card para sa'yo. You need change. Kailangan mo ng pagbabago. Kailangan mo ng breath of fresh air. Take it from me. Nagsawa ako sa Manila, or ngayon, nasa Baguio. And based on my experience, I'm living the best of my life. Sarap ng food, dalarang tanawin, yung hangin malinis, mabait ang mga tao. Find that courage. Actually, sige, sabihin ko sa'yo, yung pinakaunang step, yun laging pinakamahirap. Pero, once na na-break mo yung step na yun, pop. Once you pop, you can't stop. Now, yung possible future mo, we have here is number 24, time for a nap. So, inisip nyo, pahing agad, ganyan. No. Ang mga ganito, one thing napansin ko, ang mga pusa, pag natutulog sila, kapag yung pusang yan humiga na nakalabas yung tiyan, ibig sabihin, alam nilang safe sila. Once you start walking and living the life na dapat alam mong deserve mo, you will feel that security, that fulfillment. Na yung pahinga mo, yung tulog mo, is parang pusang nakatihaya. Alam mong safe ka. Alam mo na fulfill mo yung gusto mo. Alam mo na you're on the right path. Because once you start popping it, you cannot stop it. I hope nakatulong yung reading sa'yo. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And I hope magkita tayo soon. Wala po ito sa Baguio, sa Seiro. Have a great day. Bye for now.